Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Senador Bong Revilla at iba pang inaresto dahil sa Ghost Flood Control Project magkakasama sa isang facility sa Payatas. Git ng DILG, walang special treatment sa kahit sino sa kanila. Minorya sa Senado naglabas ng sarili nilang committee report tungkol sa flood control scandal. Kahit hindi pa tapos ang mga pagdinig, giit ni Senate President Tito Soto, walang bigat yan. Wanted na si Atong Ang, hinanap sa kanyang private resort sa Zambales pero wala pa rin ni anino niya. Alam daw ng ilang pulis kung nasaan siya. Dagdag singil sa toll sa NLEX sinimulan na, pati ang presyo ng gasolina at diesel nagtaas na rin. Ilang barangay sa paligid ng Bulkang Mayon nabalot ng abo dahil sa matinding ashfall. Naglalabasan din daw mga mainit na patong sinlaki ng bahay. Sa Frontline Showbiz, ang pasilip sa comeback album ng BTS. Habang ang P-pop kings na SB19 meron ding bagong achievement. Magkakasama na sa New Quezon City Jail sa Payatas sina dating Senador Bong Revilla at apat na iba pang akusado sa Ghost Flood Control Project. Bago na ikulong, may maikling mensahe si Revilla sa kanyang mga taga-suporta. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ramdam ang pagkabalisa ni dating Senador Bong Revilla nang dumating sa Sandigan Bayan pasado alas 10 ng umaga kanina. Halos hindi mapaghiwalay si Revilla at ang kanyang may bahay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Bantay sarado si Revilla ng mga tauhan ng PNP-CIDG. Kusa siyang sumuko sa headquarters ng CIDG sa Camp Crame pasado alas 9 kagabi. Pagdating sa CIDG, dumaan si Revilla sa standard booking procedure tulad ng isang ordinaryong detainee. Kinuhanan siya ng fingerprints at mugshot pero di tulad ng sa mga karaniwang aresto. Hindi naglabas ang PNP ng anumang litrato. Sumailalim din si Revilla sa medical exam para masuri ang kondisyon ng kanyang pangangatawan. Alam mo naman, action star si sir, kaya very fit po siya. Kinaumagahan, mismong si DILG Secretary John Vic Rimulya ang naghatid kay Revilla sa Sandigan Bayan. He called me last night at mga 8 o'clock nung lumabas yung iwaran. Sabi ko mag-surrender na siya peacefully. So pumunta siya sa CIDG. Non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation of public funds through falsification of public documents na kinakaharap ni Revilla. Kaugnay ito sa umano'y 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kapwa akusado ni Revilla ang 6 na iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kabilang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Full support sa dating senador ang mga anak na sina Aguimat Party List Representative Brian Revilla at Cavite 1st District Representative Jolo Revilla. Bago dalhin sa Payatas, nagpiyansa muna ng 90,000 pesos para naman sa kasong graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan si Revilla. Umiiwas sa pagbibigay ng komento sa media si Revilla pero kalaunan nag-iwan siya ng maikling mensahe sa mga taga-suporta. Salamat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Isang kapwa-akusado ni Bong Revilla ang hindi pa nahuhuli hanggang ngayon. Ang isa namang naaresto na, humiling sa korte na sa NBI siya manatili dahil meron daw siyang sakit. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosigo. Bantay sarado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla nang dumating sila sa Sandigan Bayan. Unang pumasok si dating Bulacan 1st District Engineers RG Dumasig at ang dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section Chief Juanito Mendoza. Sinundan sila nila Bryce Hernandez at JP Mendoza na parehong mga dating Bulacan 1st District Engineers.
Kabilang sila sa 7 individual na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa kasong malversation kaugnay ng 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, dinala ang 4 sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Pero ang kampo ni Juanito Mendoza may hiling sa korte na manatili ito sa kustodiyan ng NBI dahil sa nila'y grave medical condition. Ayon sa kanyang abogado, may diabetes at heart condition si Mendoza. Agad inaresto kahapon sina Hernandez at Mendoza na nakadetene sa Senado simula pa noong nakaraang taon matapos ma-cite in contempt mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Voluntaryo namang sumuko sina Dumasig at Juanito Mendoza sa NBI. Sumailalim din sila sa booking procedure ng NBI at pansamantalang dinala sa NBI Detention Facility. Ang pinakahuli sa mga naaresto ang dating cashier ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na si Cristina May Pineda na sa Sagada Mountain Province umano natuntun. Sa 7 akusado, tanging si Emelita Huwat na dati ring DPWH engineer ang tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hindi pa tapos ang investigasyon sa flood control scandal pero may report na ang Senate Minority Bloc. Ayon sa kanila, hearsay at kulang sa ebidensya ang mga paratang laban sa mga minority senators na sina Jinggoy Estrada at Chis Escudero habang idiniin naman si dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang aking report. Absent kahapon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pero eto ngayon si Senator Amy Marcos. Nagsasabing dismayado raw siya sa itinakbo ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Laging bitin eh. Kahapon, matatanda ang 2 testigo ang nagdawit sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang koneksyon umano niya sa mga diskaya, bagay na pinasinungalingan agad ni Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta naman na present sa pagdinig kahapon pero nasayangan daw siya. Masyado raw kasing sumentro ang pagdinig sa maling coordinates na isinumite ng DPWH noon sa Pangulo na dati na raw napag-usapan noong siya pa ang chairman ng Blue Ribbon. It is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Lalong-lalo na nandoon si Yusek Bernardo, the former Yusek Bernardo, at nandoon din si Yusek Trigib. Agad bumuelta riyan si Senate President Tito Soto. Kulang ng oras eh. Kaya nga sa susunod, umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hindi pa man tapos sa mga pagdinig, buo na ang Senate Minority Bloc Report kaugnay sa investigasyon sa flood control. Batay daw ito sa unang 3 pagdinig ng Blue Ribbon noong si Marcoleta pa ang chairman at sa 3 pagdinig kung saan chairman na ng komite si Senator Ping Lacson. Sa 576 na pahinang tinawag na Minority Report, nakasaad ang mga politiko, public officials at pribadong individual na nadidiin. Kabilang na riyan si dating Speaker Martin Romualdez na itinuro ng mag-asawang Diskaya at ni Orly Guteza sa pagdinig. Gayon din ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video series. Kasama rin sa mga nadidiin sina dating DPWH officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez at Roberto Bernardo. At ayon sa Minority Report, marami ang nagtuturo sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo nun sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Ayon sa report, bilang dating speaker ng Kamara, hindi raw pwedeng basta maabsuelto si Romualdez sa mga pangyayari. Maaring kasabwat umano siya ng mga nangurakot na kongresista sa flood control o nagpabaya siya. Laman din ng Minority Report ang ilang dati at kasalukuyang senador na umano'y nag-request o nakatanggap ng kickback. Kabilang sina dating Senador Bong Revilla at kasalukuyang Senator Joel Villanueva. Ang pagdawit naman daw kay dating Senador Nancy Binay at Senador Chis Escudero pwedeng ituring na hearsay maliban kung may matibay na ebidensya. Habang kay Senador Jinggoy Estrada, hindi raw malinaw at walang sapat na basihan. Kapwa miyembro ng Minority Bloc, sina Estrada at Escudero. 17 pangalan din ng mga kongresistang binanggit ni Diskaya ang nakalagay sa Minority Report.
Ayon pa sa report, pwedeng kasuhan ng graft and corruption, direct bribery, malversation, plunder at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees ang mga mapapatunayang sangkot. Sino naman kaya ang pinakamataas na opisyal na posibleng kasuhan? Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung mga kung Permado ng 6 sa 9 na minority senators ang report at isinumiti na raw yan sa Office ng Senate President noong December 10. Pero giit ni Soto, wala siyang nabasang tinatawag na minority report. I don't recall. And if it has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report. Tatagal na nilang veterano, di ba? Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Papadala yon sa Bills and Index. Giit pa ni Soto, walang bigat ang naturang report at itinuturing lang itong piraso ng papel. Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na magsasabi ng katotohanan si dating Public Works Secretary Manny Bonoan sa mga pagdinig sa flood control scandal. Ayon sa Palasyo, under oath ang mga sinasabi ng dating kalihim sa Senado. Kahapon lamang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Bonoan kung saan ginisa siya ng ilang senador dahil sa umunoy kapabayaan sa ahensya. Natanong din siya kaugnay ng mga umunoy maling datos sa mga proyekto na binigay niya sa Pangulo. Naniniwala po ang Pangulo na si dating Secretary Manny Bonoan ay magsasabi ng katotohanan, lalong-lalo naman po na siya ay nasa Senado at under oath ang kanyang mga sinasabi. So, kailangan lamang po tayo umasa na mga katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. Tinawag na unfair ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pambabatikos kaugnay sa 10 million pesos na reward money para sa makakapagturo kay Atong Ang. Hanggang ngayon, bigo pa ring matagpuan ang wanted na negosyante. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Pauco. Isang linggo nang hinahanap ng mga alagad ng batas ang puganting si Atong Ang, pero nananatiling mailap ang negosyante. Yan ay kahit may 10 milyong pisong patong na sa kanyang ulo ang gobyerno. Sa gitna ng manhunt, pumalag naman si Interior Secretary John Vic Remulla sa mga nagpapalutang na alam daw talaga ng mga pulis kung nasaan si Atong Ang. At sa huli, sila rin daw ang makikinabang sa reward money. That's a very unfair statement. Yes po. Kung alam ko lang yun, it is to my interest na makuha siya kagad. Ako naglagay ng bounty yon mula sa funds ng office ko. Ba't ko pa gagawa ng drama yan, di ba? Hindi mo na ako maarting tao eh. Kukunin ko yan as soon as I can. Sa ngayon, wala pa raw indikasyon na kapuslit na palabas ng bansa si Ang. Pero hindi raw nagpapakampante ang DILG at maging ang Philippine National Police. Ang Chief PNP will coordinate with Interpol para makita kung merong sighting sa kanya sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Kabilang sa mga pinakahuling sinalaki ng mga otoridad ay isang private resort sa barangay Pandakit sa San Antonio, Zambales. Pag-aari ito ni Ang. Pero tanging caretaker ang umarap sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation ng NCR. Siya na rin ang tumanggap ng arrest warrant. Gusto namin matanong, ito ba yung pagmamayari? Sige po sir, salamat po. Sir? Salamat ito po ba yung Hinalugog ang bawat parte ng private resort, pati na ang bodega nito. Pero walang Atong Ang na bumungad sa mga otoridad. Ayon naman sa barangay chairman sa lugar, matagal nang hindi nagagawi sa kanilang lugar si Ang. Ayon sa mga caretaker doon, kasi matagal na rin po tayong punong barangay or kapitan dito sa barangay, ay pag-aari po ni Boss Atong Ang. Pero hindi ko po siya nakikita. Since naging kapitan po ako, 11 years plus 3. 4 pang lokasyon ang sunod na target puntahan ng mga otoridad para sa pagsisilbi ng arrest warrant. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Pauco, News 5. Abiso sa mga motorista, maghigpit ng sintron. Tumasa kasi ang singil sa toll sa NLEX at pati na rin ang presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. Simula ngayong araw, ipinatupad na ang ikalawa at huling bugso ng dagdag singil sa toll sa NLEX. Ang mga daraan sa open system o yung mula Navotas, Caloocan o Valenzuela hanggang sa Marilao, may dagdag ng 6 pesos para sa Class 1 o mga kotse at SUV, 12 pesos para sa Class 2 o mga bus at maliliit na truck, at 16 pesos para sa Class 3 o malalaking truck. Sa Subic tipo naman, may dagdag na 3 pesos para sa Class 1, 6 pesos sa Class 2 at 7 pesos naman sa Class 3. May dagdag din sa kada kilometrong takbo sa cruise system o mula Marilao hanggang Santa Ines sa Mabalacat City.
Kaya ang babiyahe sa buong kahabaan ng NLEX o end-to-end, magbabayad ng dagdag na 24 pesos para sa Class 1, 60 pesos sa Class 2 at 72 pesos sa Class 3. Ayon sa NLEX Corporation, ito ay ang ikalawa at huling bahagi ng toll hike na dapat ay noon pang 2023 na ipatupad. Hinati raw sa dalawa ang pagpapatupad nito para hindi mahirapan ng mga motorista na aprobado ng Toll Regulatory Board. Lahat po ng ating mga toll concessionaires na may kasunduan ng ating pamahalaan, it is contractual. At the same time, kailangan din po nating makita at mapatunayan ng ating toll operator investor na tinutupad at ginagampanan naman po nila ang kanilang obligasyon. No? Ayon sa kumpanya, kailangan ito para mapanatili ang ligtas, efficient at magandang kalidad ng serbisyo at ang kaayusan ng infrastruktura. Sa nakalipas sa 3 taon, nakumpleto ang expansion ng Subic Freeport Expressway at Candaba Viaduct, pagtataas ng daan sa bandang San Simon, pagpapalapad ng May Kawayan northbound exit at pagpapagawa ng F. Raimundo northbound exit. Sa ilalim naman ng toll rebate program, exempted sa toll hike yung mga delivery trucks na accredited ng Department of Agriculture. Pero para sa katulad ni Ellen na nagluluwas ng gulay mula Northern at Central Luzon, malaking dagok ito lalo't hindi sila accredited ng DA. Hindi rin daw nila ipinapasa sa mga mamimili ang mga dagdag na bayarin. Kami na nagsasuffer noon kasi kawawa naman din yung magugulay dahil bababa pa bayad namin malaki po na ng mga gulay. Mabigat din sa amin yon kasi malaking halaga din yun Konti-konti lang naman namin kinikita. Sumabay pa sa dagdag singil sa toll ang taas presyo ng petrolyo ngayong araw. Piso hanggang 2 pesos ang iminahal ng kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. At kaugnay ng balitang yan, inununsyo ng Toll Regulatory Board na magpapatupad din ng ikalawang bugso ng toll hike sa South Luzon Expressway sa Laguna at sa Star Tollway sa Batangas sa darating na Hulyo. Balot na ng abo dahil sa matinding ashfall ang ilang barangay sa paligid ng Bulkang Mayon. Bukod naman sa posibleng sakit sa balat, pinangambahan din ang banta nitong magdulot ng respiratory infection. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Walang patid na pagbulwak ng lava ang nakuhanan ng News 5 mula sa bunganga ng Bulkang Mayon kagabi. Kitang-kita ang banaag o crater glow ng bulkan. Mala fireworks na pumuputok pa nga ang ilang volcanic deposits. Tuloy-tuloy rin ang pag-agos ng lava at paglabas ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson na gumagapang pababa sa dalisdis ng bulkan. Ilang oras ding tumagal ang aktibidad na ito ng Mayon habang nananatiling nakataas sa Alert Level 3. Paliwanag ng PHIVOX, hindi biro ang sukat ng mga lumalabas na maiinit na bato rito na sinasamahan ng iba pang volcanic gases. Yung nakikita natin na sa gabi na nagliliyab na mga bato, yung iba dyan kasi laki ng mga bahay or kasi laki ng mga kotse. Lubang po yan, na mapanganib po yan dahil unang-una mabilis yung yung pagdaus-dos at napakainit. Halos na sa 300 to 600 degrees Celsius yan. Sa record ng ahensya, mahigit 2 kilometrong pinakamahabang inabot ng lava at uson kagabi. Nangyari ito sa Bonga Gully na nakaharap sa Legazpi City. Kaya ang resulta, ashfall o pag-ulan ng abo. Parang araw yung snow, sabi ng ilang residente. Kagabi kasi sunod-sunod po yung mga uson at dahil nga po sa yung hangin na amihan, napadpad po siya dito sa bandang south ng Bulkang Mayon. Kaninang umaga, bakas pa rin ang abo sa Barangay Bonga na pasok sa 7 hanggang 8 kilometer danger zone malapit sa bulkan. Agad nilinis ang barangay mobile na ito matapos mabalot din ng abo. Bagamat aminadong sanay na, marami pa ring residente ang nahihirapan tuwing may ashfall. Si Erica May, laging may nakasabit ng bimpo sa balikat na agad daw niyang binabasa para mabilis na itatakip sa ilong at bibig kapag may bumabagsak ng abo. Pag nadikit siya, Makati na mapde. Lalo na sa mata na mapde. Sa paghinga naman, yung bigla ka na sa lalo na yung mga asma. Kasi yung mga sipon, hindi na naalis yung mga sipon. Dagdag problema rin sa kanilang mga sinampay na may abo na rin. Ulit na naman ang paglaba. Siyempre, hindi pwedeng suotin kasi Makati yan. Makati sa damit. Paniniguro ng Albay Provincial Health Office, may sapat na supply pa sila ng face mask.
hindi pa rin naman gaano kataas ang bilang ng mga nahihirapang huminga at iba pang sakit dulot ng ashfall. Babala sa publiko, pwede magdulot ng iritasyon sa ilong, lalamunan at mata ang abo. Maaari rin ito magdulot ng matinding ubo hanggang sa umabot sa sakit na bronchitis, pati na problema sa balat. Unang-una foreign object yan. So dapat hindi nakakapasok sa katawan natin. Yung ash kasi may mga fine particles yan, like parang bubog. So pag too much na ang nalalanggap mo nito, pwede mag-cause ng respiratory infection na yan. Paalala pa, bukod sa pagsuot ng face mask, maiging manatili na lang daw sa loob ng bahay at iwasan muna ang exposure sa abo. Huwag din daw kalimutan ng mga alagang hayop. At pagkatapos, huwag basta agad walisin, kundi maiging basain muna ang paligid para maalis ang bumalot na abo. Sa drone shot naman ng News 5 nitong umaga, saglit na nagpakita ang bulkang Mayon. Yun nga lang, kapansin-pansin ang patuloy nitong paglabas ng plume o pagsingaw ng maulap na abo mula rito. Nakapagtala rin ng mahigit 3,000 toneladang sulfur dioxide o asupre sa magdamag. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Posibleng humina pa at maging low pressure area na lamang ang bagyong Ada. Pero meron namang bagong binabantayan na low pressure area. Higit 900 kilometers ang layo ng bagyong Ada sa silangan ng Northern Luzon. Binabantayan na rin ang bagong LPA na higit 2,000 kilometro ang layo sa timog silangan ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa ang tsansa niyan na maging bagyo. Sa mga susunod na araw naman ay posibleng maging LPA na lamang ang bagyong Ada. Ayon naman sa Metra Weather, posibleng dumikit sa shear line ang bagong LPA at di na ito makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Para naman bukas, may aasahan pang mahinang ulan dahil sa amihan sa Cordillera Region, Cagayan Valley, Aurora at sa Quezon. Posible rin po ang thunderstorm sa Mindoro Island. Maulap hanggang sa maaraw naman ang sa nalalabing panig na bansa. Showbiz Tonight na tayo. In-unfollow ni Liza Soberano ang ex niyang si Enrique Hill. Nadiskubre yan ng mga matatalas na mata ng mga marites online. Wala na sa listahan ng following ni Liza si Enrique. Tila gumanti naman ang aktor at in-unfollow na rin ang kanyang ex. Nasa long-term relationship ang Lizgen bago maghiwalay noong 2022. Kinumpirma ni Liza ang hiwalayan nito lang Oktubre. Usap-usapang in-unfollow din ng aktres ang rumor na boyfriend niyang si Jeffrey O. Mula sa isang mag-ex to another, nag-throw ng birthday surprise si Claudine Barreto sa kanyang ex na si Mark Anthony Fernandez. Happy birthday to you! Punong abala ang aktres na nagpahanda ng pagkain sa set ng Totoy Bato. Siyempre, damay sa kainan ang ibang cast. Super thankful naman si Mark Anthony kay Clau at sa ibang co-stars. Say ni Claudine, best birthday ever raw ito para kay Mark. Gabi-gabing napapanood ang real-life ex-couple sa Totoy Bato. Grabe naman yun. May pa-birthday sa ex-boyfriend or ex-partner. Gagawin mo ba yan sa ex-boy? Yan ang tanong. Well, kung good breakup naman. Talagang i-effort ka? Hindi. Hindi. Dedma. Baka nga hindi ko pabatiin. sorry. Ikaw. Delikado yan eh. Bakit, sir? Baka lasunin ka umis. Grabe na. Oh my God. Akala ko delikado dahil baka may ma-rekindle. Lason pala agad siya. Oh, siya. Baka mamaya may bawi di ba? At least ang bait ni Claudine, ano? Yes. At saka ang tagal nilang nagkasama before. 1995 pa yung mga movies nila together. Napapanood ko pa yan Yes. before. Pare ko. Siyempre, pare ko. Yes. Siyempre, wala na namang alam si Sir Eddie. Ba po kasi talagang henerasyon ka? Layo. Sige na. Gapan pa lang to. Susunod. Inarestong si dating Senador Bong Revilla. Wala raw special treatment pero sisiruduin ng DILG na protektado siya sa kanyang selda. Curly Descaya para raw ninakawan kung isasauli ang kanilang yaman. At sequel ng PL film na Red, White, and Royal Blue nagsimula ng mag-shoot. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ginit ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment sa kulungan ang kaibigan niyang si dating Senador Bong Revilla. Pero sa kabila niyan, nangako kalihim na poprotektahan pa rin niya ang kaligtasan ni Revilla sa selda. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Walang kaibigan o special treatment. Yan ang pangako ni Interior Secretary John Vic Remulla sa muling pagkakakulong ng matagal niya ng kaibigan na si dating Senador Bong Revilla. Kasunod yan ang pag-aresto sa kanya para sa kasong malversation of public funds o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan pa ng pamimeke raw ng mga dokumento. Nag-ugat yan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. I assure you, walang magiging special treatment doon. We've been lifelong friends ever since the 1980s. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Bagamat tiniyak na walang special treatment, nangako pa rin si Remulla ng kaligtasan para kay Revilla sa kulungan. Batay sa commitment order mula sa korte, sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, ikukulong si Revilla. Kine-consider talaga namin yung gang violence kasi iisipin nyo rin yung mga nakakulong doon, di ba? General population yan eh. So we will take all precautions necessary to ensure his safety during the process of his trial. Kinuhaan din ng fingerprints at mugshot si Revilla, pero hindi tulad ng ibang inaresto at kapwa-akusado niyang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hindi naglabas ng PNP ng anumang mugshot ng dating senador. Sa kabila niyan, sabi ng PNP, pantay pa rin ang trato nila kay Revilla at iba pang preso. Just like any other prisoner or detention prisoner, he was treated the same. At alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure when it comes to dealing with Kagabi lang nang sumuko ang senador sa Camp Crame sa Quezon City. Iginiit din niyang wala raw due process ang kanyang pagkaaresto. Pero sabi ng PNP, naaayon sa batas at karapatan ni Revilla ang pagsilbi sa kanya ng arrest warrant. Hinikayat din ng PNP ang iba pang pugante na tularan nila si Revilla na kusa na lang sumuko. Dahil kung hindi, mga pulis na raw ang tutugis sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Tinawag na basura ni Caloocan 2nd District Representative Egay Erice ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Binueltahan niya na naghain ng reklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi bumenta sa ilang kongresista ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Deretsahang tinawag na basura ni Caloocan 2nd District Representative Egay Erice ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Marcos. Puro news articles lang umano ang ibinigay na ebidensya ni De Jesus. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanya i-final na impeachment complaint. May agam-agam din si Erice kay De Jesus at sa nag-endorso ng impeachment complaint na si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jet. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Pero sagot dyan ni De Jesus, nag-iingay lang si Erice. Mariin din niyang itinanggi na inihain niya ang reklamo para i-trigger ang one-year bar rule. I specifically, expressly
categorically and absolutely deny that this is motivated just for the purpose of triggering a ban. These are valid, legitimate grounds that have been raised on so many occasions, not just by mainstream politicians, but also by the people at large. But nothing has been done about these particular issues. Maging si Vice President Sara Duterte, duda sa inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Inihalintulad pa ito ng bise sa isang bakuna. Tingin ni VP Sara, ginawa lang ito para protektahan ang Pangulo. Murag bakuna ang tawag nila. Mabakunahan ka para kuan ka. Protected ka for 1 year. Dagdag pa ng bise, inaasahan na umano niya na meron na namang panibagong impeachment complaint na ihahain laban sa kanya. Alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan. Nasa Netherlands ang bise para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang detalye kung kailan ang balik niya sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Attention BL fans! Nagbabalik ang hit American Boys love film na Red, White, and Royal Blue. Ayon sa IG post, nagsimula na ang production para dyan. Set to return ang main stars na sina Taylor Perez at Nicolas Galitzin. Ipinasilip dyan ang ilang behind the scenes. Iikot ang sequel sa wedding ng younger sister ng bidang si Prince Henry, played by Nicolas. Tungkol ang pelikula sa pag-iibigan ng British Prince na si Henry at US presidential son na si Alex Diaz, played by Taylor. Bok, may Ana, balikan ko lang yung report natin tungkol kay Bong Revilla kasi isa to sa mga talagang pinag-uusapan ngayon na talagang mainit-init. And this is not the first time na naaresto siya. This is, I believe, the second time. So, ito ba ay may bearing sa magiging verdict sa kanya sa case na ito? They're talking about a different case altogether. The first time he was, he surrendered on June 2014. That was the case of plunder for 224.5 million pesos in ghost projects na kung saan kumikbak daw siya. Ang gamit ang pork barrel. Ang findings ng Sandigan Bayan Special First Division was, there was a scheme in place. May nangyaring pangungurakot at na-convict ang kanyang chief of staff, si Richard Cambe. Cambe. Na kalaunay namatay sa Bilibid. Convicted siya. At si Janet Lim Napoles also convicted. Pero si Bong Revilla, ito ang sabi ng Sandigan Bayan First Division, which is also a bit controversial din kasi hinanapan ng korte ang prosecutors ng direktang ebidensya na mag-uugnay o magpapatunay na kusang tinanggap at hinawakan ni Bong Revilla ang pera. At sa ngayon, may ganyang testimonya naman sa flood control scam. Yung dating USEC ng DPWH ang nagsasabi na siya mismo ang naghatid at nagbigay kay dating Senador Bong Revilla ng 125 million pesos na di umano ay kickback. So tingnan natin kung paano pipilian. Aabangan natin yan. Okay. Alright. Susunod, Ombudsman at DPWH umalma sa iginiit ni Curly Vizcaya na sila pa ang nanakawan. Ang kapal daw ng mukha niya. At ang album cover ng nagbabalik K-pop sensation na BTS. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Medyo makapal daw ang mukha ng contractor na si Curly Discaya nang sabihin niya sa Senado na para raw siyang ninanakawan sa utos na ibalik ang mga nakaw na yaman. Pati ang ombudsman, sinabing kalokohan ang pahayag na yan ni Curly. Narito ang aking report. Please explain this to me like I was in grade. Na para bang ninakawan. Ganyan daw ang pakiramdam ng contractor na si Curly Discaya nang sabihan siyang ibalik muna ang pera ng gobyerno para raw isailalim siya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun. Agad namang pumalag si Prosecutor General Richard Fadulion sa anyay pagsisinungaling ni Discaya. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Discaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Gate pa ni Fadulion, ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Discaya at ni Mrs. Discaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi both bigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. si Senator Risa Hontiveros tila napabalikwa sa upuan nang marinig ang sinabi niya ni Curly. Parang kanina lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Discaya na parang sila pa yung nanakawan. Pati si DPWH Secretary Vince Dizon na bad trip. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya, no? Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niya magsabi, sila pa ang ninakawan. Siguro, humarap na lang sila doon sa mga kaso nila. Yung asawa niya nakakulong na, harapin na lang nila yung mga kaso tapos ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Buwelta naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nang mawala ang pera para sa flood control. Hindi lang daw pondo ang nawala kundi maging ang kaligtasan ng mga Pilipino. Kaya mali at malaking kalokohan daw na tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng ninakaw. Gate pa ni Clavano, ang taong bayan ng unang ninakawan at ang pagsauli ng pera ng gobyerno ay hindi pangingikil kundi pananagutan. Nauna naman nang sinabi ng DOJ na hindi na requirement ang restitution o pagsauli ng nakaw na yaman para ma-qualify sa WPP. Pero kailangan daw malaman kung ang mga nalalaman ng mag-asawang Discaya ay suportado ng mga ebidensya bago sila ipasok sa Witness Protection Program. Isa nga sa mga ebidensyang yan ay ang ledger na unang sinabi ng mga Discaya na naglalaman daw ng listahan ng kanilang mga flood control projects at kung sino-sino ang mga umano'y pinaambunan nila ng kickback sa mga mambabatas. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito na isusumite sa Senado. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Discaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga Discaya. Dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate eh. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified. Because we want to confront the others who were Abangan, asong inagalang natakot sa paputok pa simple palang nag-e-enjoy sa lechon belly. At SB19, naka-1 billion streams na sa Spotify. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ipinasilip na ang cover ng upcoming comeback album ng BTS na Arirang. Featured sa album cover ang 7 silhouette images ng mga nakatuxedo. Pero di kita ang muka. Nagbahagi rin ng voice message ang BTS members kung saan sinabi nila na ang kanilang album ay sumasalamin sa kanilang feelings. Sa March 20, ilalabas ang Arirang na available sa 16 versions including CD, vinyl at digital. Ito na ang kanilang first album mula nang matapos ang lahat ng members ang kanilang military service.
Spoiled ang 18s ng updates from SB19. Ang matindi, may kasama pa yung new achievement. Naka 1 billion streams lang naman sila sa giant music app na Spotify. Sa kanilang post, nagpasalamat ang SB19 sa kanilang fans na 18 at sa lahat ng nakikinig ng mga kanta nila. Ito pa ang isang update. Nag-post din ang SB19 ng mga litrato nila while recording a music. Para saan kaya yan? Basta ang sure, kasado na ang kanilang trilogy concert finale na April 18 sa SMTC Festival Grounds. From update to kwenang moments naman, nakijoin din ang SB19 sa trending na Bring a Random Item from Home. Pinaka-random dyan ang dala ni Justin. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabawang pampagood night, karaniwang takot ang mga fur baby sa mga paputok. Pero ibahin nyo ang nahanap namin online. Yan si Chucky, huli sa CCTV na minumukbang ang lechon belly sa lamesa. Unang inakala ng kanyang fur parents na nagtatago si Chucky dahil nagtatago ang iba pang aso sa bahay sa takot sa fireworks. Pagilinaw ng uploader na iligpit na raw ang ibang pagkain at tirang belly na lang ang natira. Minumukbang eh. Oo, ito kaya wala bang lechon belly itong dala ni Johnny? Surprise! Surprise! Talagang bagay sa atin yung kayo ng news item na pa-birthday. Next naman! Happy birthday, sex bamean! Oh. Ay, paano mga yung kantang yun? Birthday na ni Me. Birthday na ni Me. Pasama na ako sa kanta. Oo nga, sir. Ito naman eh. Yung nga. Takot siya. Baka sabi nila, kilala ko kayo. Dinunayin mo kami sa birthday mo. Ikaw talaga. Anyway, okay. Wish? Yay! Para walang laway. Makain. Ano ba? Hindi ka ba nanggaling sa pandemic? Ano ba generasyon ng galing to? Ano ba? Ayan, tuloy. Ano mo lang, oo. Ang hirap naman, hinawakan niya pa yun. Thank you sa inyo, the Frontline Tonight family. Hindi, babawas sa sweldo mo yan. Aga, ganun ba? Bakit niyo ba ginawa ito? Okay Tapos naman ako tayo. mag-uwi. Salamat po. Ilan taon ka na? Up! 42. Wow. Proud 42. O, sinagot naman niyo. Oh, ikaw, sir, kamusta? Ilan taon ka na? Ano mo? Ayaw. 59! Keep my mouth shut. Yes! Goodbye na tayo. Yan po. Malapit na mga kapatid. Na-enjoy na natin ang discount. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mean Las Bañas Orose. Ako lang po si Ed Lingaw. Walang laglagan sa Frontline Tonight. Lagi naman. Thank you.